Marshall Peak, Kabanata 5325. 70,000 metro. Nagkatinginan ang tatlong matandang Ancient Dragon Elders, at nakita nilang lahat ang pagdududa sa mga mata ng isa't isa. Pareho silang nagulat at nagdududa na ang tao ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay sa Dragon Pool. Ayon sa impormasyong natanggap nila mula sa mga Old Ancestor, ang tao ay dapat lamang maging isang Grand Dragon. Kung nakamit niya ang isang pambihirang tagumpay, hindi ba siya isang Ancient Dragon ngayon? Ito ay medyo abnormal. Sa buong panahon, ang Dragon Clan ay talagang nawalan ng maraming Dragon Source at maraming iba't ibang individual mula sa different races ang nakakuha sa kanila. Gayunpaman, ang isang lumalaki sa ganoong lawak ay napakabihira. Sa kabilang banda, nang malaman nila na ang dahilan kung bakit lumaki ang kanilang mga angkan na pumasok sa Dragon Pool ay dahil sa tao na iyon, ang mga miyembro ng Dragon Clan na nakapalibot sa lugar ay nabalisa. Ang ilan sa mga Grand Dragons ay nagsulsulpa sa iba na turuan si Yang Kai ng leksyon nang siya ay lumabas sa pool. Mula sa pananaw ng Dragon Clans, exception na ang payagan ang isang tagalabas na pumasok sa isang sagradong lugar tulad ng Dragon Pool. Kung ang 9th grade Old Ancestors ay hindi nakipag-ayos sa Dragon Clan, walang paraan na pumayag ang huli. Sapat na siya ay pinayagang makapasok sa Dragon Pool at makakuha ng ilang maliliit na benepisyo, ngunit ngayon, ito ay nakagambala sa paglaki ng isang dosenang clansmen, paano ito matitiis? Ang Dragon Pool ay hindi nagbubukas ng regular at ang bawat miyembro ng Dragon Clan ay pinahahalagahan ang pagkakataong makapasok dito upang magtanim. Habang ang mga dragon ay abala sa pagrereklamo tungkol sa ginawa ng tao, isang gintong liwanag ang lumitaw sa umiikot na pasukan ng Dragon Pool, na sinundan ng isang malaking ulo ng dragon na nagmamadaling lumabas dito. Isang matinding dragon pressure ang agad na bumalot sa lugar at ang maingay na plaza ay agad na tumahimik. Sa gitna ng malakas na dragon roar, isang malaking dragon ang mabilis na lumabas mula sa Dragon Pool. Ang mga kaninang galit na nagrereklamo, ngayon ay tulala sa langit. Ang tatlong Ancient Dragon Elders ay nabigla din. Ang mukha ni Jilao San ay nagsimulang kumunot ng hindi sinasadya. 70,000 metro. Isang buong 70,000 metrong Ancient Dragon. Siya ay nakapulupot sa itaas ng No Return Pass, na kumikinang sa napakagandang gintong liwanag. Ito ay kahanga-hanga at ang kinang ay simpleng walang kapantay. Napuno ng pait si Jilao San nang makita niya ito at bumulong sa loob. 70,000 metro. Nang pumasok si Yang Kai sa Dragon Pool, 35,000 metro lang siya, ngunit pagkaraan lamang ng ilang taon, dumble ang laki ng kanyang dragon form. Sa buong panahon, walang dragon ang nakagawa ng ganoong sukat sa isang session lamang sa Dragon Pool. Bilang isang 70,000 metrong dragon, si Yang Kai ay itinuturing na napakalakas bilang isang ancient dragon sa loob ng Dragon Clan. Ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Jilao San ay, sa ilalim ng dragon pressure ni Yang Kai, talagang naramdaman niyang nanlalambot ang kanyang mga kamay at binti. Tuluyan na siyang napasuko. Hindi lang siya, kundi marami pang dragons, na mga sinaunang dragon din, ang nadama na pinigilan ng dragon pressure ng tao. Natural, ito ay nagmula sa kanilang sariling bloodlines na pinigilan. Isang golden dragon. Hindi makapaniwalang bulalas ng matandang babae ng tatlong elder. Ang isa pang elder ay nakatitig sa isa sa 5 estatwa ng Dragon Emperor. Natural, ang estatwa ng 3rd generation Dragon Emperor sa oras na ito, ay nagsimulang kumikinang na may gintong liwanag. Umalangaw-ngaw ang aura mula dito sa dragon sa langit, na para bang may koneksyon ang dalawa. Kaya ganyan yan. Bulong ng elder na ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kung hindi pa rin niya mahulaan ang pinagmulan ng source ni Yang Kai, kung gayon siya ay magiging kahihiyan sa kanyang posisyon. Hinanap din ng Dragon Clan ang nawawalang source na ito. Maliban sa Dragon Clan, hinanap din ito ng Phoenix Clan ngunit hindi nila nakuha ang pinakamagandang yugto at hindi nagtagumpay sa huli. Gayunpaman, alam ng Dragon Clan at ng Phoenix Clan kung gaano kalakas ang dalawang source na ito, kaya imposibleng masira ang mga ito. Kahit na hindi nila mahanap ang mga ito, hindi ito nangangahulugan na wala na sila. Gayunpaman, walang inaasahan na ang nawawalang source na ito ay muling lilito sa harap ng Dragon Clan sa paraang paraan. Kaagad, ang mga sinaunang dragon na nakakaalam ng mga detalye ay may magkahalong damdamin. Inakala nilang lahat na ang source ni Yang Kai ay isang ordinaryong dragon source lamang, at wala silang dapat ipag-alala dahil ang Dragon Clan ay nawalan ng maraming ganoong dragon source. Ito ang kanilang kapalaran at pagkakataon para sa mga nakahanap ng mga nawawalang dragon source na ito upang makuha ang mga ito. Gayunpaman,
Kung ang source na ito ay may kinalaman sa third generation Dragon Emperor, kung gayon ang kahalagahan nito ay lubos na naiiba. Ang source na iyon ay maaaring magbigay ng landas upang maabot ang tuktok. Ang napakalaking dragon form ni Yang Kai ay nag-hover sa no-return pass sa loob ng maikling panahon bago siya lumiit, bumalik sa kanyang human form habang siya ay nakarating sa plaza. Nararamdaman ng mga mata sa paligid, alam ni Yang Kai na ang kanyang presensya ay nagdulot ng maraming pagdududa sa Dragon Clan. Kahit papaano, hindi na niya maitago ang kanyang pagpipino sa Golden Divine Dragon Source. Ang Dragon Clan ay dapat magkaroon ng maraming katanungan para sa kanya. Nagpasya si Yang Kai na magsalita muna bago sila makapagtanong. Pagbati sa tatlong elder, may bagay si Senior Fu Guang na ipapasa sa iyo ng junior na ito. Ang pinakamatandang elder sa gitna, ay pinigilan ang kanyang mga unang tanong at sa halip ay nagtanong ng may pagtataka. Fu Guang. Nakilala mo si Fu Guang sa Dragon Pool? Oo, mariing tumango si Yang Kai. Kumusta na siya? Nag-aalalang tanong ng matanda. Sumagot si Yang Kai. Magaling si Senior Fu Guang. Ano ang gusto niyang ibalik mo? Tanong ng matandang babaeng elder. Iniabot ni Yang Kai ang isang dragon scale mula kay Fu Guang. Kinuha ito ng matandang babae, tinoon ito, at pagkaraan ng ilang sandali, ibinigay niya ang dragon scale sa isa pang elder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Kai nang hindi makapaniwala. Nang matapos ding suriin ng dalawa pang elder ang dragon scale, tahimik silang tumingin sa isa't isa, tila naabot ang isang tacit na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Bahagyang tumango ang gitnang elder at mainit na tumingin kay Yang Kai habang sinasabi niya. Dahil nalaglag mo na ang iyong dating katawan at isinilang na muli, ang iyong bloodline ay dalisay na ngayon. Mula ngayon, miyembro ka na ng Dragon Clan. Sa katunayan, sa sandaling si Yang Kai ay sumugod palabas ng Dragon Pool, naramdaman na ito ng tatlong Ancient Dragon Elders. Si Yang Kai ay hindi katulad noong una siyang dumating sa No-Return Pass. Si Yang Kai ay may malakas na human aura noong una siyang dumating sa Northern Pass. Gayunpaman, nang lumabas siya mula sa Dragon Pool, ang aura na iyon ay ganap na nawala. Naglabas siya ngayon ng aura ng isang Pureblood Dragon. Matapos suriin ang mensahe ni Fu Guang sa Dragon Scale, nalaman din ng tatlong Ancient Dragon Elders kung ano ang nangyari sa loob. Gaya ng naisip nila dati, talagang pinino ni Yang Kai ang nawalang source ng third generation Dragon Emperor. Kinumpirma ito ni Fu Guang. Siya rin ay lubos na iginagalang ng Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer, na nagbigay sa kanya ng Great Sun and Moon Marks. Dahil sa dalawang mark na ito at isa pang regalo mula sa dalawang senior na iyon kaya niya nalamon ang kapangyarihan ng Dragon Pool at lumaki ng napakabilis. Dahil din dito kaya hindi maganda ang performance ng mga pumasok sa Dragon Pool sa session na ito. Hindi sa wala silang kakayahan, basta lahat ng benepisyo ay inalis ni Yang Kai. Kung si Yang Kai ay katulad noong una siyang dumating sa No-Return Pass, hindi siya pababayaan ng Dragon Clan dahil ang kinabukasan ng Dragon Clan ay nakasalalay sa mga junior na iyon. Ang paghadlang sa kanilang paglaki ay lumalabag sa interes ng Dragon Clan na sadyang hindi matitiis. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ay bahagi na rin ng Dragon Clan ngayon, siya ay itinuturing na isang clansman. Ang mga clansmen ay natural na makikipagkumpetensya at lalaban para sa mga benepisyo. Kaya hindi maaaring akusahan ng mga elder ang sino man ng maling gawain. Hindi pa banggitin, nag-iwan si Fu Guang ng mensahe na nagawa na niya ngayon ang huling hakbang sa kanyang pagsulong dahil sa tulong ni Yang Kai. Ang pagsulong ni Fu Guang upang maging isang Divine Dragon ay walang alinlangan na mas mahalaga kaysa sa paglaki ng mga 12-12 ng mga inapo. Si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon, at bumalik kasama ang source ng third generation Dragon Emperor. Ito ay higit pa sa sapat upang makabawi sa mga pagkalugi ng mga kabataan sa pagkakataong ito. Nang tumangala ang matandang elder sa mga angkan, inihayag niya. Ang Dragon Clan ay humihina sa loob ng maraming taon at ang ating bilang ay nalalanta. Ngayon, isang bagong clansman ang nagbalik upang palakasin at bigyan ng kaluwalhatian ang ating Dragon Clan. Ang dalawa pang elder sa tabi niya ay sabay-sabay na umungal. Luwalhati sa Dragon Clan. Luwalhati sa Dragon Clan. Bahagyang natigilan si Yang Kai. Kaya, miyembro na talaga ako ngayon ng Dragon Clan. Kudlit, bagamat totoo na noong sumulong siya upang maging Ancient Dragon, nalinas na niya ang bahagi ng tao sa kanya at naging Pure Blood Dragon, hindi pa rin komportable para sa kanya na maging miyembro ng Dragon Clan. Si Yang Kai ay talagang walang pakialam kung ang kanyang bloodline ay tao o dragon. Kung tutusin, hindi siya ipinanganak sa Dragon Clan, at hindi ganoon kahalaga ang kanyang bloodline.
Gayunpaman, nang ideklara ito ng tatlong Ancient Dragon Elders sa ganoong paraan, nangangahulugan iyon na naging miyembro siya ng Dragon Clan. Maraming miyembro ng Dragon Clan ang sabik na lumabas si Yang Kai mula sa Dragon Pool upang maturuan siya ng leksyon. Gayunpaman, pagkatapos ng deklarasyon at tagay ng tatlong elder, hindi na sila nang ahas na gumawa ng anumang gulo. Lubos na pinahahalagahan ng mga Divine Spirit ang konsepto ng komunidad. Kung si Yang Kai ay isang tagalabas, natural silang magkokomento. Gayunpaman, dahil isa na siyang clansman, wala nang masasabi pa. Maging si Zhu Huyu, na pinakairite kay Yang Kai, ay sumabay na rin sa pag-ungol, hindi pa banggitin ang iba pang miyembro ng Dragon Clan. Tanging si Jilao San lang ang galit na umiikot sa kanyang mga mata habang iniisip. Iyon ay ginagawa siyang bahagi ng aming clan. Kung gayon, paano ako makakapaghiganti? Kudlit. Gayunpaman, nang pag-isipan niya ito, si Yang Kai ay isa na ngayong 70,000 metrong Ancient Dragon, habang siya ay 55,000 metro lamang. Ang kanyang bloodline power at source ay parehong mas mababa kaysa kay Yang Kai ngayon. Kung susubukan niyang maghiganti, tiyak na mabibigo siya. Bumantong hininga siya sa loob at umamin ng pagkatalo. At least alam niya na masyado siyang mahina para maghiganti ngayon. Sa Parasol Tree, tuwang-tuwa si Huang Xiniyang habang pinapanood niya ang nakaaaliw na palabas sa harap ng kanyang mga mata. Alam niya na ang paglalakbay ni Yang Kai sa Dragon Pool ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mauuwi ito sa pagtanggap sa kanya ng Dragon Clan at magiging bahagi nito. Ang Phoenix Clan at Dragon Clan ay magkasamang naninirahan sa No Return Pass sa loob ng maraming taon, at pareho silang manhid sa isa't isa sa ngayon. Gayunpaman, sa huli, lahat sila ay nasa parehong panig. Kung ang Dragon Clan ay naging mas malakas, ito ay kapakipakinabang din para sa No Return Pass. Maraming taon na ang nakalipas mula nang makaranas ng digmaan ang No Return Pass, ngunit hindi kailanman naging masamang bagay ang higit na kapangyarihan. Habang ang iba pang mga dragon ay nagsasaya pa rin, ang tatlong elder ay mainit na tumingin kay Yang Kai at mukhang napakakaibigan sa kanya. Ang isang purong bloodline ay hindi sapat para ipakita nila ang gayong pabor kay Yang Kai. Gayunpaman, ang source na kanyang pinino ay ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ang source mismo ay naglalaman ng Heavenly Grand daw. Kung ganap na mamanahin ito ni Yang Kai, magagawa niyang umunlad sa antas na maihahambing sa 3rd Generation Dragon Emperor, na nangangahulugan ng pagiging isang Divine Dragon. Divine Dragon. Sa buong panahon, ilan na ba ang mga Divine Dragon sa Dragon Clan? Higit pa rito, binanggit din ng nakatagong mensahe ni Fu Guang sa Dragon Scale ang Great Sun and Moon Marks ni Yang Kai, na kapag na-activate, ay maaaring makakuha ng kapangyarihan ng Dragon Pool sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ito ay isang kahangahangang tulong para sa mga nasa Dragon Clan na nagsisikap na makamit ang isang pambihirang tagumpay sa kaharian ng Divine Dragon. Kung ang isa pang Ancient Dragon sa angkan ay handang sumulong upang maging isang Divine Dragon, maaari silang humiling ng tulong ni Yang Kai, na lubos na magpapalaki sa kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Naabot na ng tatlong Ancient Dragon Elders ang mga limitasyon ng kanilang sariling cultivation. Gayunpaman, hindi ba iyon nangangahulugan na hindi sila sabik na gawin ang susunod na hakbang? Gusto nilang lahat, ngunit napigilan sila ng kanilang bloodline at hindi makasulong. Kung ang Great Sun at Moon Marks ni Yang Kai ay makapagbibigay sa kanila ng sigla, kung gayon posible para sa kanila na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Bagamat walang gaanong pag-asa, ito ay dapat na subukan. Siyempre, iyon ay isang pagsasaalang-alang para sa hinaharap. Si Fu Guang ay nasa Dragon Pool pa rin at hindi maabala. Kapag lumitaw si Fu Guang, marahil ay maaaring subukan din ito ng tatlong Ancient Dragon Elders. Hindi bababa sa ang isa ay laging umaasa. Martial Pick, Kabanata 5326. Dragon Tome. Ang tatlong Ancient Dragon Elders ay malugod na tinanggap si Yang Kai, na may napakadalisay na bloodline, at walang alinlangan na may magandang kinabukasan na lubos na makikinabang sa buong clan. Ang matandang elder sa gitna ng grupo ay nagtanong. Ngayong si Yang Kai ay sumali na sa clan, dapat bang isama ang kanyang pangalan sa Dragon Tome? Oo, isang mahinang boses ang biglang lumabas sa kung saan. Malakas ang boses at parang grand bell. Kasabay nito, naramdaman ni Yang Kai ang isang divine sense na dumampi sa kanya. Ang divine sense ay maihahambing sa old ancestor Xiao Xiao. Kumabog ang puso ni Yang Kai nang mapagtanto niya na ang pinagmulan ng divine sense na ito ay marahil ang pinuno ng Dragon Clan. Ang nag-iisang Divine Dragon na nabubuhay ngayon. Sa Dragon Clan, ang mga Young Dragon ay may mga katawan na wala pang 10,000 metro.
Ang lakas ng mga nasa Dragon Clan ay ibang-iba. Ang isang bagong panganak na young dragon ay napakarupok, marahil ay mas masahol pa sa isang ordinaryong cultivator. Gayunpaman, nang ang kanilang katawan ay lumaki sa 9,000 metro, sila ay katumbas ng isang tao na nasa ibaba lamang ng 7th grade. Mahigit sa 10,000 metro, naging Grand Dragon sila, nakatumbas ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters. Higit sa 50,000 metro, sila ay mga Ancient Dragon, nakatumbas ng 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa 100,000 metro, sila ay naging mga Divine Dragon. Iyon ay maihahambing sa isang 9th grade Heaven Opening Realm Old Ancestor. Siyempre, ang lakas at ranggo ay nahahati ng ganoon, ngunit kapag sila ay talagang lumaban, ang Divine Spirit ng parehong kaharian ay malamang na mas malakas. Ang mga Divine Spirit ay may napakaraming mga pakinabang na wala sa mga tao. Halimbawa, ang dragon form ni Yang Kai ay 70,000 metro na ngayon. Ayon sa klasifikasyon ng Ancient Dragon, malaki ang kanyang lakas. Kung mag-transform siya sa kanyang dragon form, makakalaban niya ang isang veteranong 8th grade Heaven Opening Realm Master. Ang Dragon Clan ngayon ay mayroon lamang isang Divine Dragon. Gayunpaman, ang dragon na ito ay hindi itinuturing na isang Dragon Emperor dahil ang mga Divine Dragon ay mayroon ding mga mahihina at malalakas. Nadama ng kasalukuyang pinuno ng Dragon Clan na hindi siya kwalipikadong ituring na isang Dragon Emperor. Ang ganitong sitwasyon ay hindi kakaiba, o hindi karaniwan sa mahabang kasaysayan ng Dragon Clan. Kung hindi, ang Dragon Clan ay magkakaroon ng higit sa 5 henerasyon ng Dragon Emperors, na lahat ay ang pinakamakapangyarihang masters ng bawat henerasyon ng Divine Dragons. Alam ni Yang Kai na ang Dragon Clan ay mayroong Divine Dragon, ngunit hindi pa niya ito nakikita. Sa pagkakataong ito, hindi rin nagpakita ang Divine Dragon, ngunit tumugon lamang ng magtanong ang Ancient Dragon Elder. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang Dragon Tome dahil hindi pa niya ito narinig. Nang sabihin sa kanya ni Huang Xiniyang ang tungkol sa Dragon Clan, wala siyang binanggit tungkol sa isang Dragon Tome. Hindi niya alam kung hindi rin niya alam ang tungkol dito o sadyang hindi lang nabanggit sa kung anong dahilan. Habang nagtataka si Yang Kai, sinabi ng isa sa mga elder na lalaki. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang daan, kasama ang 2 pang elder. Sumunod si Yang Kai sa likuran nila. Ang ibang mga dragon ay tumigil sa pagpalakpak at same time na sumunod sa likod ni Yang Kai. Nang maramdaman ang kapaligirang ito, napagtanto ni Yang Kai na ang pagpasok ng kanyang pangalan sa Dragon Tome ay isang napakasolemn na nakaganapan para sa Dragon Clan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang simpleng templo kung saan sabay-sabay na pumasok ang 3 elder, na sinundan ni Yang Kai. Para naman sa ibang dragons na sumunod sa kanila, lahat sila ay tumigil sa labas. Ang templo ay napakaluwang, ngunit ang loob ay napakasimple. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam. Sa yulunan ng Grand Hall ay isang altar, na napapalibutan ng Dragon Force na nagsisilbing isang uri ng hadlang. Dumilat si Yang Kai at nakita niya na ang altar ay tila nakabitin sa isang hindi regular na parang slab na bagay. Ang slab ay mukhang kasing laki ng wash basin at natatakpan ng isang paghihigpit. Hindi rin nakita ni Yang Kai ang anumang kakaibang bagay, at nahulaan na ito ang Dragon Tome na binanggit ng elder. Ano ito? Kudlit. Habang siya ay nagtataka, ang 3 Dragon Clan elders ay nakatayo sa 3 sulok ng altar. Gumamit ang bawat isa ng Dragon Clan secret technique at pagkatapos ay may misteryosong Dragon Roar, bumukas ang restriction. Ilang sandali pa, sumigaw ang matandang elder. Buksan ang Dragon Tome. Pagkatapos niyang sumigaw, ibinuka ng 3 Ancient Dragon ang kanilang mga bibig at iniluwa ang kani-kanilang blood essence, na nahulog sa Dragon Tome. Mabilis na nilamon ng tila makamundong Dragon Tome ang dugo ng dragon mula sa 3 Ancient Dragon, at sa sumunod na sandali, nagsimula itong magbuga ng mahinang kinang. Habang lumilipad ang Dragon Tome, inabot ito ng matandang elder at sinalo ito. Pagkatapos ay lumingon siya, tumingin kay Yang Kai, at nagsabi. Ang Dragon Tome ay umiral mula pa noong simula ng universo at nasaksihan ang pagsilang ng unang dragon at ang pamana ng mga henerasyon sa mga henerasyon. Mula noong sinaunang panahon, naitala nito ang mga pangalan ng 14,362 dragons. Ikaw ang ika-14,363. Bahagyang nagtaas ng kilay si Yang Kai sa bagong impormasyong ito. Ang Dragon Clan ay matagal nang umiral at ang Dragon Tome na ito ay isang bagay na nilikha noong unang lumitaw ang Dragon Clan. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. Kung ang bawat pure blood na dragon ay naitala sa Dragon Tome, nangangahulugan iyon na wala pang 15,000 sa kanila ang ipinanganak hanggang ngayon. Ito ay isang napakaliit na bilang. Gayunpaman,
Kung isasaalang-alang ang Dragon Clan ay may napakahabang tagal ng buhay at napakahirap na pagpaparami, ang mababang bilang ay hindi nakakagulat. Sa paglalakbay na ito sa No Return Pass, nakatagpo si Yang Kai ng 3 Young Dragons, ngunit ito ay talagang bihira para sa Dragon Clan dahil, sa nakaraan, hindi karaniwan para sa libu-libong taon na lumipas nang walang isang bagong panganak na clanman. Nakangiting tumingin ang matandang babaeng elder kay Yang Kai at sinabing, "Marahil noong nakaraan, hindi mo alam ang pagkakaroon ng Dragon Tome. Kapag ang iyong pangalan ay naitala sa Dragon Tome, hindi lamang ito nagmamarka ng pagkilala sa iyo ng clan, ito rin ay isang malaking benepisyo para sa iyo." Mapagpakumbaba na sinabi ni Yang Kai. "Paki-enlighten mo ako, Elder." Ngumiti ang matandang babae na si Elder at sinabi, "Una, sinusubaybayan ng Dragon Tome ang buhay o kamatayan ng sinumang nakatala ang pangalan sa loob. Kung ang isang clansman ay makatagpo ng isang krisis sa labas, maaari silang tumawag para sa tulong mula sa clan sa pamamagitan ng paggamit ng isang secret technique na konektado sa Dragon Tome. Pangalawa, ang Dragon Tome ay konektado sa Dragon Pool. Kung talagang maranasan mo ang kasawian sa labas at mamatay, kung may bakas pa rin ang iyong source spirituality sa Dragon Tome, na may dalawahang kapangyarihan ng Dragon Tome at Dragon Pool, may posibilidad na maipanganak kang muli sa Dragon Pool." Nagulat si Yang Kai dito at napabulalas. Muling pagkabuhay. Ito ay tulad ng pagbabalik mula sa mga pagkamatay. Tumango ang elder. Talaga. Si Yang Kai ngayon ay ganap na natulala. Ang unang kapangyarihan ng Dragon Tome ay hindi masyadong makabuluhan, ngunit ang pangalawang kakayahan ay ganap na mapangahas. Si Yang Kai ay nakaranas ng isang uri ng muling pagkabuhay. Nang makipaglaban siya sa Great Demon God na si Mo Sheng sa Star Boundary, ang kanyang pisikal na katawan ay ganap na nawasak. Sa oras na iyon, nakabalik siya mula sa mga patay sa tulong ng mga kapangyarihan ng Immortal Tree at ng Soul Warmang Lotus. Iyon ay isang kombinasyon ng napakagandang kapalaran at pagkakataon. Hindi nais ni Yang Kai na maranasan iyon muli. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ay hindi isang kaaya-ayang karanasan. Gayunpaman, sino ang makakapaggarantiya na hindi sila mamamatay? Lalo na sa isang kapaligiran tulad ng Black Ink Battlefield, kung saan ang 8th Grade Heaven Opening Realm Master ay nasawi sa isang hindi madalang rate, hindi pa banggitin ang isang menor de edad na 7th Grade Heaven Opening Realm Master na tulad niya. Ang pagre-record ng kanyang pangalan sa Dragon Tome ay nangangahulugan na maaari itong magamit upang karaniwang bumalik at maibalik ang isang patay na dragon sa loob ng Dragon Pool. Ito ay magiging isang lubhang kaakit-akit na pag-asam sa sinuman. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai na may mali at nagtanong, "May kabayaran ba ang pagbabalik sa buhay? Masyadong napaka-heaven-defying para ibalik ang mga patay." Dati, kailangan niyang pinuhin ang buong Immortal Tree bago niya muling mabuo ang kanyang katawan, at ang Immortal Tree ay isang napakahalagang kayamanan ng universo, malapit sa hanay ng Supreme Treasures. Kahit na ang Dragon Clan ay may kapangyarihan ng muling pagkabuhay, ito ay dapat na imposibleng gawin ito sa kalooban. Kung magagawa nila, kung gayon ang Dragon Clan ay magiging tunay na immortal at hindi masisira. Paano nalalanta ang gayong pamayanan? Isinasantabi ang natitira, kung ang 3rd Generation Dragon Emperor ay nabuhay na maguli, kung gayon si Yang Kai ay hindi tatayo rito ngayon. Tumango ang matandang elder at sinabi, "Talagang, natural na magbayad ng malaking halaga para mabuhay muli. Bukod pa rito, walang sino man ang magagarantiya sa tagumpay ng prosesong ito." Sa totoo lang, napakaliit ng pagkakataon ng tagumpay. Sa kasaysayan ng Dragon Clan, ang dami ng beses na ginamit ang Dragon Pool at Dragon Tome para buhayin ang isang tao ay hindi hihigit sa 10, at sa 10 pagtatangka na ito, 3 lang ang nagtagumpay. Naiintindihan na ni Yang Kai. Alam na alam niya na ang gayong pamamaraan na lumalaban sa langit ay imposible nang walang seryosong mga hadlang. Sa buong kasaysayan ng Dragon Clan, tinangka lamang nila ang tungkol sa 10 muling pagkabuhay. Inaasahan ng isa na sa bawat pagkakataon, ito ay dapat para sa isang napakahalagang miyembro ng Dragon Clan. Nang bumagsak ang ikatlong henerasyon na Dragon Emperor, malamang na nagawa ito ng Dragon Clan, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay. Kung hindi, ang 3rd Generation Dragon Emperor ay mabubuhay pa. Higit pa rito, ang posibilidad ng tagumpay ay mas mababa sa 30% na maaaring ituring na napakababa. Kahit na ito ay napakababa, iyon ay isang sinag din ng pag-asa at ito ay sapat na upang magunjok sa sinuman. Ang Dragon at Phoenix clans ay karapat-dapat na maging pinuno ng Divine Spirits, na nanalo ng pabor ng langit.
Ang Dragon Clan ay mayroong Dragon Tome na may kapangyarihan ng muling pagkabuhay habang ang Phoenix Clan ay may kakayahan ding bumangon gamit ang kanilang Nirvana Fire. Gayunpaman, ang parehong clans ay may mga paghihigpit na inilagay sa kanila pagdating sa pagkilos ng muling pagkabuhay. Ang mga nasabing clans ay tunay na karapat-dapat na maging pinuno ng mga Divine Spirit. Anong kailangan gawin ni Junior? Tanong ni Yang Kai. Sinabi ng matandang elder. Gamitin ang iyong source at iwan ang iyong marka sa Dragon Tome. Bahagyang tumango si Yang Kai at muling nagtanong, pagkatapos may tala ang pangalan ng isang tao, naglalagay ba ang Dragon Tome ng anumang paghihigpit sa Junior na ito? Sumagot ang matandang elder. Talaga, may isang maliit na paghihigpit. Pakisabi sa akin, elder. Alam mo ba kung bakit wala ang Dragon Clan at Phoenix Clan sa mas malaking Black Ink battlefield? Tanong ng matandang elder sa halip na sumagot. Umiling si Yang Kai. Sa totoo lang, kanina pa niya ito iniisip. Ang No Return Pass ay matatagpuan sa likuran ng defensive line ng human race at nagsilbing huling hadlang sa 3,000 mundo. Bagamat ang lokasyon ay may malaking estratehikong kahalagahan, sa paglipas ng mga taon, maliban sa noong kinuha ng Black Ink Clan ang Great Evolution Pass at naglunsad ng pag-atake, ang lugar na ito ay hindi nakatagpo ng anumang labanan. Parehong makapangyarihan ang Dragon at Phoenix Clan sa kanilang sariling karapatan, at bilang Divine Spirits mayroon silang mas mataas na kakayahan na labanan ang pagsalakay ng Black Ink Strength. Dahil walang ganap na digmaan sa No Return Pass, ang Dragon at Phoenix Clans ay maaaring madaling nagpadala ng ilan sa kanilang mga tao upang suportahan ang human race sa Black Ink battlefield, lalo na kapag ang mga labanan ay ang pinakamatindi. Gayunpaman, sa buong Black Ink battlefield, walang mga palatandaan ng pag-aaway ng Dragon Clan at Phoenix Clan. Ito ay ang human race lamang. Ang mga Divine Spirit ay hindi kasing lakas o kasing epektibo ng iyong purifying light sa mga tuntunin ng pagpigil at pag-aalis ng Black Ink Strength. Hindi nakakagulat na malaman ng Dragon Clan ang tungkol sa kanyang purifying light, na isang makapangyarihang tool para sa human race para harapin ang Black Ink Clan. Kahit na ang No Return Pass ay nasa likuran, narinig nila ang tungkol sa napakalaking pagunlad sa larangan ng digmaan laban sa Black Ink Clan. Ang kapangyarihan ng mga Divine Spirit ay mayroon ding tiyak na antas ng pagpigil na epekto sa Black Ink Strength. Ang Black Ink Giant Spirit God ay tinatakan sa Divine Spirit Ancestral Land ng 3rd Generation Dragon Emperor at ng Phoenix Empress. Pagkaraan ng hindi mabilang na mga taon, ang ancestor strength ng lugar na iyon ay patuloy na pinapagod ang Black Ink Strength ng Black Ink Giant Spirit God's Black Ink Strength, hanggang sa tuluyan na itong dinurog. Kung hindi, kapag tumulong si Yang Kai na buksan ang mga taon ng selyo, ang ancestral land ay nawasak. Ang dahilan kung bakit hindi lumilitaw ang mga Dragon at Phoenix sa Black Ink battlefield ay nauugnay sa isang sinaunang kasunduan sa pagitan namin at ng mga great expert ng human race. Nagpatuloy ang matandang elder. Sa kasunduang iyon, ang Dragon Clan at ang Phoenix Clan ay ginawang responsable sa pagbabantay sa No Return Pass. Maliban kung may umiiral na banta sa clan, hindi sila pinapayagang umalis sa No Return Pass. Ang kasunduang ito ay simple, ngunit napakahalaga kaya nakilala ito bilang Bloodline Great Oath. Ito ang dahilan kung bakit walang mga palatandaan ng mga Dragon at Phoenix sa Divine Spirit Ancestral Land, at wala sa kanila sa Black Ink battlefield. Hindi maintindihan ni Yang Kai at nagtatakang nagtanong. Pero, bakit? Bakit magkakaroon ng ganoong kasunduan, at paano tatanggapin ng mga Divine Spirit Clans, na palaging mapagmataas at malayo, ang mga ganoong termino? Ito ay kasing ganda ng human great expert na naghihigpit sa kanilang kalayaan. Paanong magkasundo ang dalawang clans dito? Marshall Pick, Kabanata 5327. Bobo ba siya? Sinabi ng lalaking matandang elder. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga Ancient Master. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyong ito, kung walang kasunduang ito, tiyak na magiging mas kaunti ang bilang ng mga Dragon at Phoenix kaysa sa ngayon. Kung wala ang kasunduang ito, ang Dragon at Phoenix clans ay maaaring pumasok at umalis sa larangan ng digmaan sa kalooban, ngunit sino ang makatitiyak na makakaligtas sila sa laban? Sa ilalim ng malalakas na pag-atake ng Black Ink Clan, kahit ang malalakas na Dragon at Phoenix ay maaaring mahulog. Maaari silang tumanggap ng ilang mga angkan na namamatay sa larangan ng digmaan, ngunit paano naman ang malaking bilang ng mga namamatay? Kung namatay ang ilang mahahalagang clansmen at nabalisa ang buong clan at sumugod sa larangan ng digmaan, maaaring humantong ito sa kumpletong pagkalipol. Ito ay dahil sa kasunduang ito na ang dalawang clans ay maaaring magpatuloy na manatili sa No Return Pass. Bagamat ang mga araw ay nakakainip, hindi bababa sa hindi nila kailangang harapin ang maraming panganib sa larangan ng digmaan.
Mula sa puntong ito, marahil ay hindi ang ancient great expert ng tao ang naghigpit sa kalayaan ng dalawang angkan, sa halip ay pinili ito ng dalawang angkan sa kanilang sariling kagustuhan. Ngunit ano ang kinalaman nito sa junior na ito na nagtala ng aking pangalan sa Dragon Tomb? Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Sumagot ang elder. Kung itatala mo ang iyong pangalan sa Dragon Tomb, dapat mo ring igalang ang kasunduang ito. Sa madaling salita, kung itatala ko ang aking pangalan sa Dragon Tomb, kailangan kong manatili sa no return pass at hindi na makakabalik sa Black Ink Battlefield. Bulalas ni Yang Kai. Talaga. Tumanggo ang elder. Ang kasunduang ito ay kilala bilang Bloodline Great Oath para sa isang dahilan. Kung si Yang Kai ay hindi isang pure blood na dragon, ayos lang, ngunit ngayon na ang kanyang bloodline ay dalisay, kapag naitala niya ang kanyang pangalan sa Dragon Tomb at opisyal na sumali sa Dragon Clan, siya ay sasailalim sa parehong mga paghihigpit. Kung sinira niya ang mga ito, haharapin niya ang backlash mula sa kanyang bloodline. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa tatlong Dragon Clan elders sa kanyang harapan, na lahat ay mukhang napakalmado. Kung hindi nagkusa si Yang Kai na magtanong, wala silang sasabihin. Hindi naman sa nilayon nilang itago ang anuman, dahil kung ginawa nila, hindi na lang sana nila ipaliwanag. Siyempre, ang mensaheng ibinalik ni Fu Guang sa Dragon Scale ay nagpapahiwatig na ang Great Sun and Moon Marks ni Yang Kai ay lubhang kapakipakinabang sa Dragon Clan. Kung maaari, gusto nilang manatili si Yang Kai sa no return pass. Hindi pa banggitin ang tatlo sa kanila, mayroon ding iba pang ancient dragons sa clan na nais o kailangan na makalusot sa hinaharap. Kung tinulungan sila ni Yang Kai sa kanilang tagumpay, kung gayon ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay tataas ng malaki. Siguro hanggang sa 30%. Ang isang 30% na pagtaas ay hindi maaaring maliitin. Pagkatapos ng lahat, sa paglipas ng panahon ay mangangahulugan iyon ng 30% na pagtaas sa bilang ng mga Divine Dragon para sa Dragon Clan. Gayunpaman, dahil nagkusa si Yang Kai na magtanong, kailangan nilang ipaliwanag ito ng malinaw. Wala silang balak na linlanggan siya. Ang mga benepisyo ng pagtatala ng pangalan ng isang tao sa Dragon Tomb ay talagang napakalaki at ang posibilidad ng pagbabalik mula sa mga patay na may kapangyarihan ng Dragon Tomb at Dragon Pool ay lubhang nakatutokso. Gayunpaman, ano ang silbi ng lahat ng benepisyong ito kung hindi niya maiiwan ang Northern Pass? Ang paglalakbay ni Yang Kai dito ay upang pahusayin ang kanyang lakas, pangunahin sa paghahanda para sa krusada ng human race. Kung napilitan siyang manatili sa no return pass, paano siya makakasali sa krusada? Sinayang din niya ang mga pagsisikap at inaasahan ng Old Ancestor Xiao Xiao. Sa gitna ng katahimikan, sinabi ng matandang babaeng elder. Yang Kai, ang source na natanggap mo ay ang source ng 3rd Generation Dragon Emperor. Ang source na ito ay kapansin-pansin. Bukod pa rito, nagbago ka mula sa isang tao tungo sa isang dragon. Kapag naitala mo ang iyong pangalan sa Dragon Tomb, maaari mong panatilihin ang iyong family name at magtatag ng bagong branch ng pamilya ng Dragon Clan. Malaking kontribusyon ito sa Dragon Clan. Kitang-kita ang mensahe ng matandang si Elder. Kung nanatili si Yang Kai sa no return pass at nanganak ng ilan pang Young Dragons, idaragdag ng Dragon Clan ang Yang family sa umiiral na Fu, Zhu, at Ji families. Higit pa rito, siya ang magiging founding patriarch ng bagong pamilyang ito. Hindi lamang sino man ang maaaring tumanggap ng ganoong karangalan. Ang Dragon Clan ay umiral sa hindi mabilang na mga taon, ngunit sa ngayon, 3 sangay ng pamilya lamang ang naitatag. Sa sandaling naitala ni Yang Kai ang kanyang pangalan sa Dragon Tomb, magkakaroon ng isa pang sangay ng pamilya, at si Yang Kai ay agad na magiging unang ninuno ng sangay ng Dragon family na ito. Ang isa pang elder, na hindi pa nagsasalita hanggang ngayon, ay idinagdag din. Hindi ka namin hinihiling na manatili sa no return pass at walang ginagawa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa iyong 7th grade Heaven Opening Realm Cultivation, kahit na sa iyong 70,000 meter Ancient Dragon Form, ang iyong papel sa Black Ink Battlefield ay magiging limitado. Gayunpaman, kung mananatili ka sa no return pass, ang iyong presensya ay magiging malaking pakinabang at kahalagahan sa kinabukasan ng Dragon Clan. Kung gusto mo, maaari mo ring dalhin ang iyong pamilya sa Northern Pass. Bagamat technical din tayo sa Black Ink Battlefield, medyo mapayapa ito sa paglipas ng mga taon. Ngayong nabawi na ang Great Evolution Pass, hindi na makakarating ang Black Ink Clan para guluhin tayo. Tama iyan. Mayroon kang pamilya sa 3,000 mundo, tama ba? Walang ganoong bagay bilang seguridad sa Black Ink Battlefield, kaya ang iyong mga mahal sa buhay ay dapat na labis na kinakabahan tungkol sa iyong kaligtasan. Paano mo pa sila hahayaang mag-alala?
Ang tatlong Dragon Clan Elders ay humalili upang hikayatin si Yang Kai na itala ang kanyang pangalan sa Dragon Tome at manatili sa Northern Pass. Gayunpaman, nang makita nilang si Yang Kai ay nanatiling walang malasakit, alam ng tatlong Elder na hindi epektibo ang kanilang mga panghihikayat. Kahit bata pa siya kumpara sa kanila, isa pa rin siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master na may malakas at determinadong puso. Kung maaari niyang baguhin ang kanyang isip pagkatapos lamang ng ilang mga salita ng panghihikayat, kung gayon magiging imposible para sa kanya na magkaroon ng paglilinang na mayroon siya ngayon. Muling sinabi ng matandang Elder. Hindi nagmamadaling magdesisyon na itala ang iyong pangalan sa Dragon Tome. Bakit hindi ka manatili sa no-return pass ng ilang oras at maingat na pag-isipan muna? Kung talagang ayaw mong manatili, walang sino man ang maaaring pumilit sa iyo. Dahan-daang umiling si Yang Kai at sinabing. Ang junior na ito ay nagpapasalamat sa kabaitan ng tatlong elder, na nag-aalok sa akin ng pagkakataong itala ang aking pangalan sa Dragon Tome at ang iyong imbitasyon na manatili sa Northern Pass. Ang junior na ito ay sabik na mamuhay ng ganoon kapayapa, ngunit marami sa aking mga kasama ay nasa Black Ink Battlefield pa rin. Ang human race ay malapit nang magsimula sa isang engranding krusada, ngunit ang paglilinang ng junior na ito ay masyadong mababa. Marahil tulad ng sinabi ng mga elder, ang presensya ko ay maaaring walang malaking pagbabago sa larangan ng digmaan, ngunit ang bawat pares ng mga kamay ay tumutulong. Milyon-milyong mga nauna sa akin ang bumagsak sa larangan ng digmaan upang pigilan ang Black Ink Clan. Hindi ganoon kalakas ang junior na ito, ngunit gusto kong tularan ang halimbawa ng aking mga ninuno. Kung mahulog ako sa isang lugar sa larangan ng digmaan, ito ay dahil lamang sa hindi ako sapat na malakas. Walang ibang dapat sisihin. Mataimtim na sinabi ng matandang elder. Kaya, nakapagdesisyon ka na. Napaatras si Yang Kai, kinuyam ang kanyang kamao, yumoko, at sumigaw. Para sa karaniwang tao, para sa 3,000 mundo, patuloy akong lalaban hanggang sa aking mamamatay na hininga. Ang matandang babaeng elder ay mahinang bamantong hininga at hindi na nagsalita pa. Sinabi ng matandang elder. Kung ganoon, hindi ka namin pipilitin. Tungkol sa pag-record ng iyong pangalan sa Dragon Tome. Kapag naalis na ang Black Ink Clan, maaari kang bumalik sa no-return pass at tutulungan ka naming gawin iyon. Maraming salamat, tatlong elder. Yumoko muli si Yang Kai. Matagal na kitang iniistorbo. Aalis na ako. Mapanganib ang larangan ng digmaan, mag-ingat sa anumang gagawin mo. Bahagyang tumango si Yang Kai, tumalikod at nagmamadaling lumabas ng templo habang ang grupo ng mga miyembro ng Dragon Clan ay tumingin ng may mabigat na puso. Pagkatapos ay lumipad siya palabas ng no-return pass. Bagamat ang iba pang mga dragon ay nasa labas ng templo, nakita at narinig nila ang nangyari sa loob at naunawaan na hindi na itala ni Yang Kai ang kanyang pangalan sa Dragon Tome. Lumapit si Zhu Huyu kay Fu Chen at Bam Ulong. Gago ba ang lalaking iyon? Mas gugustuhin niyang lumabas para manligaw sa kamatayan kaysa kunin ang napakalaking gantimpala. Tumingin si Fu Chen nang umalis si Yang Kai at mahinang bumuntong hininga. Bakit patuloy na humahasa ng espada kung wala kang balak gamitin ito? Napakurap si Zhu Huyu sa kanya saglit bago siya sumimangot. Parehas ka kasing tanga. Pinandilatan siya ni Fu Chen at tumahol. Alam mong tae ka. Nang malapit na siyang umalis sa no-return pass, huminto si Yang Kai at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan ang Immortal Parasol Tree. Nakita niya si Huang Xiniyang na nakaupo sa isang sanga ng puno, nakatingin sa kanya nang nakangiti, at si Feng Liu lang ay nakatayo sa tabi niya. Aalis ka na, nakangiting tanong ni Huang Xiniyang. Ako ay. Tumango si Yang Kai, nag-isip sandali, tumalikod muli at yumoko sa kanya. Maraming salamat sa pagtulong sa mga gawain ng aking asawa. Ikinaway ni Huang Xiniyang ang kanyang kamay at sinabing. Huwag mong isipin ito. May gusto ka bang sabihin sa kanya? Umiling si Yang Kai at sinabing. Walang masasabi. Pagkatapos ng isang paghinto, nagtanong siya. Ang Dragon Clan at ang Phoenix Clan ay nagkaroon ng sinaunang kasunduan sa Human Great Experts. Matapos maitala ang pangalan ng isang tao sa Dragon Tome, ang Dragon Clan ay kailangang manatili sa no-return pass, paano naman ang Phoenix Clan? Kinagat ni Huang Xiniyang ang kanyang mga labi, tinapik ang sanga na kanyang inuupuan at sinabing. Kapag mayroon kang sariling pugad sa Immortal Parasol Tree, kailangan mong manatili sa Northern Pass. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tila pareho ang Dragon Clan at Phoenix Clan ay may katulad na mga paghihigpit. Para sa Dragon Clan, kahit na hindi na itala ng isa ang kanilang pangalan sa Dragon Tome, maaari pa rin siyang mag-cultivate sa Dragon Pool. Gayunpaman, ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa Phoenix Clan.
Kung gusto ng isang tao na mag-cultivate kasama ang Phoenix Clan, kailangan itong magkaroon ng sarili nilang Phoenix Nest. Ngayon, naunawaan ni Yang Kai na kung talagang pumunta si Suyan dito, siya ay lilimitahan sa Northern Pass. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao at sinabi, "Aalis ako ngayon. Kung babalik ako, ito ay isang matagumpay na pagbabalik." Humalaklak si Huang Xiniyang. Walang kahihiyang pagmamayabang. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Sa sandaling natapos siya, tumakbo siya palayo at pagkatapos ay isang malakas na dragon roar ang maririnig mula sa malayo. Isang gininto ang liwanag ang kumislap ng maliwanag habang ang dragon pressure ay nawala. Sa kawalan, nagbago si Yang Kai sa kanyang 70,000 metrong ancient dragon form. Hindi niya ito sinasadyang magpakitang gilas. Tahimik ang kawalan at walang makakakita kahit gusto niyang magpakitang gilas. Tuwang-tuwa siya dahil marami siyang natamo sa paglalakbay na ito sa dragon pool. Ang kanyang dragon body ay 35,000 metro lamang noong una siyang pumasok sa dragon pool, ngunit pagkalabas, ito ay 70,000 metro ang haba. Hindi lang na-double ang laki niya, ngunit ang kanyang dragon vein at dragon bloodline ay naging ganap na dalisay, na nagpapahintulot sa kanya na mag-transform sa isang true dragon. Ang kapansin-pansing pagtaas ng laki na ito ay nangangahulugan ng malaking pagtaas sa lakas. Gayunpaman, ang kanyang miniature universe ay mayroon pa ring pamana ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya, magtatagal para masanay si Yang Kai sa biglaang pag-akyat ng kapangyarihan na ito. Kailangan niyang humanap ng paraan para umangkop, kung hindi, maaaring maging problema kung kailangan niyang harapin ang makapangyarihang mga kaaway. Kinailangan ni Yang Kai ng kalahating taon ang paglalakbay mula sa Great Evolution Pass hanggang sa Northern Pass. Ngayon, kahit na umunlad ang kanyang karunungan sa Dao of Space, aabutin pa rin ng halos kalahating taon bago siya makabalik. Ito ang perpektong pagkakataon upang maging pamilyar sa kanyang bagong lakas. Sa paglalakbay, iniwagayway ni Yang Kai ang kanyang Dragon Claws at hinahampas ang kanyang Dragon Tail paminsan-minsan. Paminsan-minsan, gagamit siya ng Dragon Clan Secret Techniques, at minsan, ipapatawag niya ang Asher Dragon Spear. Ang kanyang dalawang kuko ng dragon ay kukuha ng sibat at hawakan ito sa paligid na para bang nakikipaglaban siya sa hindi nakikitang mga kaaway. Kung may nakakita sa eksenang ito, baka isipin nilang nabaliw ang Golden Dragon na ito. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yang Kai. Magsisimula na ang krusada ng human race, at ayaw niyang pumasok sa larangan ng digmaan bago niya nakilala ang kanyang sarili sa kanyang bagong nahanap na kapangyarihan. Ito ay isang napakabungang paglalakbay sa Northern Pass. Bukod sa pagpapahusay ng kanyang bloodline, nakakuha siya ng napakalaking Space Dao Essence mula sa Phoenix Nest ni Suyan. Ang Space Dao Essence sa kanyang Phoenix Nest ay nilikha mula sa Immortal Parasol Tree at naglalaman ng mga misteryo ng Grand Dao of Heaven and Earth mula sa Primordial Era, kaya ito ay isang magandang tonic para kay Yang Kai. Bagamat hindi siya nito dinala sa susunod na antas ng Master sa Dao of Space, pinahusay nito ng husto ang kanyang pangunawa. Ang pangunahing dahilan ay ang mga sariling tagumpay ni Yang Kai sa Dao of Space ay napakataas na, at magiging napakahirap para sa kanya na umakyat sa susunod na antas. Sa loob ng Dragon Pool, nang tulungan niya si Fu Guang na makuha ang kapangyarihan ng Dragon Pool, ginamit pa ng huli ang kanyang Dragon Bead upang ipakita kay Yang Kai ang mga misteryo ng Dao of Time. Iyon ay nagbigay daan kay Yang Kai na malagpasan ang mga tanikala ng kanyang pag-unawa sa Dao of Time, na umabot sa susunod na antas ng karunungan. Ang kanyang Dragon Bloodline ay lumaki at ang kanyang dalawang Grand Dao ay bumuti ng husto. Sa sandaling ito, pakiramdam ni Yang Kai ay lubos na nasiyahan, kapwa sa mga tuntunin ng kanyang lakas at kanyang pangunawa sa dalawang Grand Daos. Siya ay ganap na hindi nakikilala kumpara noong umalis siya sa Great Evolution Pass. Martial Peak, Kabanata 5328. Ibalik ang isang bagay. Kung maaari niyang ganap na matuno ang lahat ng mga natamo mula sa Northern Pass na paglalakbay na ito, naniniwala si Yang Kai na ang kanyang lakas ay lalakas ng mabilis. Hindi na kailangan ng maraming pagsisikap upang maging pamilyar sa kapangyarihan ng kanyang bagong dragon form, ang kailangan lang niya ay mabagal at matatag na akumulasyon. Mas nakatuon si Yang Kai sa pag-unawa sa space at time daw. Ang mabilis na pagsulong ng kanyang dalawang Grand Daos ay nagbigay sa kanya ng mahinang pakiramdam ng kaliwanagan. Ang Dao of Space ang kanyang pangunahing Grand Dao, at ang kanyang mga nagawa sa Dao of Time ay marahil dahil sa kanyang bloodline. Noong nakaraan, ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay pangunahing nakaapekto sa kanyang paggamit ng Space Principles, at ang Dao of Time, ang kanyang paggamit ng Time Principles. Hindi magkarelasyon ang dalawa.
Kahit na minsan na niyang nilikha ang makapangyarihang secret technique, Sun and Moon Divine Will, iyon ay higit sa lahat sa pamamagitan ng pagkakataon at pagkakataon. Kaya naman, hindi niya ito pinag-isipan ng malalim. Ngunit sa pagsulong ng kanyang pag-unawa sa Grand Daos, naging malinaw sa kanya na ang time at space ay palaging malapit na magkaugnay. Ang espasyo ay hindi maaaring umiral ng mag-isa, at gayon din ang oras. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, ang pag-iral ng universo ay pinagsama sa time at space. Pinagsama ng Sun and Moon Divine Will ang time and space principles, ngunit iyon ay isang bagay na naabot ni Yang Kai nang hindi sinasadya. Ngayon nang muli niya itong tingnan, napansin niya na ang kanyang Sun and Moon Divine Will ay maraming mga depekto at may maraming lugar para sa pagpapabuti. Sa mahina, si Yang Kai ay tinamaan ng isang flash ng inspirasyon. Kung isang araw, ganap niyang mapagsasama ang time principles at space principles, tiyak na magiging mas malakas ang kanyang Sun and Moon Divine Will. Magiging posible para sa kanya na patayin ang Territory Lords gamit ang secret technique na ito kahit noong nasa 7th grade Heaven Opening Realm pa lang siya. Magkagayunman, napakahirap na pagsamahin ang dalawang ito. Habang sinusubukan ni Yang Kai, ang kanyang lakas ay biglang nagiba, ngunit wala siyang nagawa. Pakiramdam niya ay may kulang. Ang pakiramdam na hindi mo kayang lampasan ang mga hadlang upang maabot ang iyong layunin nang sila ay nasa paningin at malinaw na alam mo kung paano maabot ito ay lubhang nakakabigo. Ito ay madaling maging sanhi ng pag-iisip ng isang tao na maging hindi mapakali. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga magsasaka ang nagdusa mula sa dissonance ng paglilinang habang naglilinang sa pag-urong sa buong kasaysayan. Kung ang isang tao ay nag-iisip ng isang bagay na masyadong malalim, ito ay bubuo ng isang pagkahumaling, na nagiging sanhi ng kanilang pagtuon upang makitid at bumuo ng isang walang katapusang cycle ng pagkabigo at pagkabigo. Bilang resulta, mawawalan sila ng kumpiyansa o mawawalan ng isip, na magiging sanhi ng pagbagsak ng kanilang Grand Dao. Dahil natutunan ang mga aral mula sa kasaysayan, ayaw ni Yang Kai na magdusa sa cultivation dissonance dahil dito. Kaya, sa tuwing nagiging hindi mapakali ang kanyang kalooban, siya ay magre-relax at tumutok sa mga pagbabagong dulot ng paglaki ng kanyang dragon form. Sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng kanyang gawain, naiwasan niya ang mga hindi kinakailangang problema. Pagkalipas ng ilang buwan, pumasok sa kanyang paningin ang Great Evolution Pass. Inipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at bumalik sa kanyang dragon form. Nang makita niya ang mga makakapal na figurine na nakapwesto sa mga dingding ng Great Evolution Pass, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Talagang natatakot siya na kung bumalik siya ng huli, mamiss niya ang krusada. Sa hitsura nito, hindi pa nagsisimula ang krusada. Matapos itong muling pag-isipan, napagtanto niya na hindi ito nakakagulat. Ang round trip sa Northern Pass ay nagkakahalaga sa kanya ng 1 taon, at binibilang ang oras na ginugol niya sa Northern Pass, dapat ay halos 5 taon na lang mula noong umalis siya. Hindi pa dapat handa ang Human Race Army. Nag-iba-iba ang space principle nang dumating siya sa harap ng Great Evolution Pass sa ilang instantaneous movements. Matagal nang napansin ng mga sundalong naka-duty ang mga kakaibang galaw, ngunit pagkatapos makita ang mukha ni Yang Kai, mabilis nila itong pinadaan. Pagbalik niya sa Great Evolution Pass, nakita niya ang mga sundalong nagkakagulo sa loob ng pass, na parabang naghahanda sila para sa digmaan. Walang ideya si Yang Kai tungkol sa kung ano ang sitwasyon sa ibang mga theater, ngunit kung magsisimula ang krusada ngayon, tiyak na hindi mapipigilan ang Great Evolution Army. Sa kumpiyansa na nakuha mula sa kanilang nakaraang tagumpay laban sa Black Ink Clan at ang pagdaragdag ng Evil Purging Divine Spear sa kanilang arsenal, hindi dapat maging problema para sa kanila na sirain ang Royal City. Kung kaya nilang patayin ang Royal Lord o hindi, depende iyon sa paraan ng Old Ancestor Xiao Xiao at ng iba pang 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Biglang, isang Divine Sense Sweep ang umusbong mula sa kung saan. Natural, ito ay pag-aari ng walang iba kundi ang Old Ancestor. Sa sandaling nakipag-ugnayan sa kanya ang Divine Sense, umatras ito. Nang walang anumang pag-aalinlangan, lumipad si Yang Kai, sinusundan ang pinagmulan ng Divine Sense. Ilang sandali pa, dumating siya sa tirahan ng Old Ancestor, kung saan tamad na nakahiga si Old Ancestor Xiao Xiao sa isang upuan sa loob ng kanyang hardin. Pinalaki niya ito bago nagtanong. Kamusta ang biyahe mo? Sumagot si Yang Kai nang may paggalang. Ito ay lubos na kapakipakinabang. Malaki ang nakuha ko. Bahagyang tumango ang Old Ancestor Xiao Xiao habang tinutokso siya. Hindi mo iniwan ang iyong pangalan sa Dragon Tomb. Nagulat si Yang Kai. Alam mo ba ang tungkol sa Dragon Tomb? Napakagat ng labi ang Old Ancestor Xiao Xiao.
Hindi naman ito isang uri ng sikreto, kaya bakit hindi ko dapat malaman ang tungkol dito? Sa totoo lang, ang tanging dahilan na alam niya tungkol dito ay dahil siya ay isang 9th grade old ancestor. Hindi kailanman narinig ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa Dragon Tomb. Maging si Yang Kai ay nalaman lamang ang tungkol dito pagkatapos bisitahin ang No Return Pass at ganap na linisin ang kanyang bloodline. Gusto ng Dragon Clan na itala ko ang pangalan ko sa Dragon Tomb, ngunit tumanggi itong junior. Ma'am. Casual na tumango si Old Ancestor Xiao Xiao. Kung talagang naitala niya ang kanyang pangalan sa Dragon Tomb, imposibleng bumalik si Yang Kai sa Great Evolution Pass. Biglang kumunat ang noo ni Yang Kai at nagtanong. Nasugatan ka ba kamakailan? Napansin na niya na medyo mapatla si Old Ancestor Xiao Xiao. Akala niya ay dahil hindi pa naghihilom ang mga sugat nito, ngunit pagkatapos itong tingnang mabuti, napansin niyang may nangyari. Ang aura ng Old Ancestor Xiao Xiao ay malinaw na hindi matatag. Hindi ito maaaring dahil sa mga lumang pinsala na kumikilos. Ang tanging posibilidad ay ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nasugatan kamakailan. Mas madalas akong pumunta sa Royal City sa mga araw na ito. Casual na sagot ng Old Ancestor Xiao Xiao. Natahimik si Yang Kai. Bakit makipag-away sa Royal Lord? Hindi pa ba sapat ang panggigipit sa kanya? Noong nakaraang digmaan, ang mga paulit-ulit na labanan ay naging sanhi ng pagdami ng mga pinsala ng Royal Lord, habang ang madalas na pagbisita ni Old Ancestor Xiao Xiao pagkatapos ng digmaan ay pumihil sa kanya sa paggaling sa kapayapaan. Hindi kailangang makipag-away sa kanya ng Old Ancestor Xiao Xiao, ang kailangan lang niyang gawin ay abalahin siya paminsan-minsan, mabaigo siya, at alisin ang anumang pagkakataong makabawi siya. Hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit biglang naging agresibo si Old Ancestor Xiao Xiao. Pagkasabi nito, inilatag niya ang kanyang miniature universe. Napakunot ang noo ng Old Ancestor Xiao Xiao sa nakita. Ilan lang itong maliliit na sugat. Magiging maayos din ako sa loob ng ilang araw. Umiling si Yang Kai at iginiit. Ikaw ang Old Ancestor, kaya ang bagay na ito ay may kinalaman sa buong Great Evolution Army. Mas importante para mabilis kang makarecover. Ang Old Ancestor ay magalang na tumanggi. Alam kong ginagawa mo ito dahil sa mabuting kalooban, ngunit gumugol ako ng maraming oras sa pagpapagaling sa iyong miniature universe. Ang aking pagbawi ay dumating sa halaga ng Boslang World Essence nito, na magkakaroon ng ilang negatibong epekto sa iyo. Muling humiling si Yang Kai, na nakangiti. Naiintindihan ng junior na ito, ngunit hindi ako masyadong makakaapekto sa mga ganitong pagkatalo. Dapat kang tumuon sa pagpapagaling sa iyong sarili. Sinulyapan siya ng Old Ancestor Xiao Xiao bago bumantong hininga, hindi na nagpumilit. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang iyong miniature universe. Nakangiting paliwanag ni Yang Kai. Ang aking dragon bloodline ay nalinis at ang aking kahusayan sa Dao of Time ay bumuti. Ngayon, ang daloy ng oras sa aking miniature universe ay mas mabilis kaysa dati. Ang mas mabilis na daloy ng oras ay naging mas madali para sa Old Ancestor na pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nanirahan doon sa loob ng daan-daang taon sa loob ng kanyang miniature universe, kaya natural na nararamdaman niya ang mga pagbabago rito. Ang mga pinsala ng Old Ancestor ay hindi masyadong malala, at siya ay ganap na gumaling pagkatapos manatili ng ilang buwan sa miniature universe ni Yang Kai, habang isang buwan na lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Matapos gumaling sa kanyang mga sugat, biglang tumayo ang Old Ancestor. Huwag kang magmadaling umalis, hintayin mo ako dito. Pagkasabi niya nun, pumailang lang siya sa langit. Mabilis na binawi ni Yang Kai ang kanyang miniature universe habang bahagyang kumaibot ang kanyang mukha, nakatingin sa direksyon na iniwan ng Old Ancestor. Pagkatapos gumaling mula sa kanyang mga pinsala, ang Old Ancestor ay muling nagdulot ng kaguluhan para sa Royal Lord, kaya hindi nakakagulat na sinabihan niya si Yang Kai na huwag umalis. Tila, kailangan niyang tulungan itong gumaling mula sa kanyang mga sugat pagkatapos niyang bumalik. Gaya ng kanyang inaasahan, bumalik ang Old Ancestor pagkaraan ng wala pang kalahating araw, ngunit labis na ikinagulat ng kanyang kalagayan si Yang Kai. Bagamat wala siyang makitang mali sa kanyang hitsura, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga pinsala ng Old Ancestor ay mas malala kaysa sa huling pagkakataon. Hindi na kailangang sabihin, mabilis niyang ikinalat ang kanyang miniature universe at hinayaan ang Old Ancestor na pumasok upang gumaling. Pagkaraan ng ilang buwan, nang ganap na gumaling ang Old Ancestor, muli siyang umalis sa pass. Bumalik ang Old Ancestor pagkaraan ng kalahating araw muli, at sa pagkakataong ito ay mapatla ang kanyang mukha at may mga bakas ng mga natuyong mantsa ng dugo sa kanyang damit.
Matapos ulitin ang prosesong ito ng ilang beses, sa bawat pagkakataon, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay mas nasugatan. Nang bumalik ang Old Ancestor mula sa kanyang ikalimang ekskursyon, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Yang Kai at hinikayat. Old Ancestor, hindi na kailangang magmadali. Malapit na ang krusada. Sa oras na iyon, puputulan muna natin ang kanyang mga pakpak at pagkatapos, sa pakikipagtulungan ng 8th Grade Division Commanders, dahan-dahan nating mapangangalagaan ang Royal Lord. Hindi talaga maintindihan ni Yang Kai kung ano ang sinusubukang makamit ng Old Ancestor. Bagamat tinulungan niya itong ayusin ang kanyang mga sugat at ang Royal Lord ay mas nasugatan pa ngayon, ang Royal Lord ay maaaring umasa sa kapangyarihan ng Black Ink Nest para bigyang kapangyarihan ang kanyang sarili. Ang pakikipaglaban ng mag-isa sa Royal City ay hindi kapakipakinabang sa Old Ancestor. Binigyan siya ng Old Ancestor Xiao Xiao na parang gusto niyang mabilis na tapusin ang Royal Lord. Nang marinig ito, mapait na ngumiti si Old Ancestor Xiao Xiao. Hindi ito ang iniisip mo. May mga dahilan ako. Nalito si Yang Kai. Tila nakaramdam siya ng kaunting paghingi ng tawad, nakangiting paliwanag ni Old Ancestor Xiao Xiao. Hindi ko sinusubukang patayin ang Royal Lord na iyon. Maaaring malubha ang kanyang mga pinsala, ngunit medyo mahirap para sa akin na patayin siya ng walang kooperasyon ng army. Binibisita ko lang siya dahil may gusto akong makuha mula sa kanya. Ano ito? Nagulat si Yang Kai. Mayroon ba ang royal na pag-aari ng Old Ancestor? Hindi kaya nawala ito habang nakikipag-away sa kanya noong nakaraan. Kudlit, ngunit iyon ay dapat na imposible. Sa paglilinang ng Old Ancestor, paanong may lihim na inagaw sa kanya ang Royal Lord? Natahimik sandali ang Old Ancestor Xiao Xiao, tila nag-aalangan kung sasabihin ba ito o hindi kay Yang Kai, ngunit sa huli, pinili pa rin niyang bigyan siya ng sagot. Ang bawat Great Pass ay isang malaking mobile palace artifact, dapat mong alamin mo ta. Tumanggaw si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Ito ay isang bagay na natutunan niya noong una niyang nakita ang Blue Sky Pass. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging isang uri ng mobile palace artifact, ang Great Passes ay sadyang napakalaki at mahirap kontrolin. Maging ang mga Old Ancestor na nangangasiwa sa bawat Great Pass ay hindi sila malayang na-control sa kabila ng kanilang nakakatakot na lakas. Ang bawat Great Pass ay may sariling core, at sa tulong ng core na iyon, makokontrol ng 9th Grade Old Ancestors ang kani-kanilang Great Pass. Sa tulong ng iba, ang isang mobile palace artifact tulad ng Great Pass ay maaari ding gamitin sa pag-atake sa kalaban. Ang core ay katulad ng isang array core ng isang grand array. Walang kabuluhan ang Great Pass kung wala ang core nito, isang higanti, hindi kumikibo na kuta. Ang Great Pass ay hindi maaaring gamitin para sa anumang bagay maliban sa para sa pagtatanggol sa ganoong estado, ngunit kung mayroon kang core nito, ang Great Pass ay talagang magagamit bilang isang mobile palace artifact. Sa kasamaang palad, ang core ng Great Evolution Pass ay nawala. Kung tama ako, dapat ay nahulog na ito sa mga kamay ng Royal Lord, kaya dapat ko itong bawiin. Napatulala si Yang Kai. Sa paghusga sa mga salita ng Old Ancestor, kung mayroon silang core, ang Great Evolution Pass ay hindi na kailangang manatili sa lugar at sa halip ay maaaring dalhin sa Royal City sa ilang gastos. Sa oras na iyon, paano maaaring labanan ng Royal City ang makapangyarihang Great Evolution Pass? Kahit na ang lahat ng kanilang ginawa ay singilin mismo sa Royal City, ang Great Pass ay madaling madudurog ang Royal City. Gayunpaman, ang core ng Great Evolution Pass ay nawala, at kung wala ito, ang Great Evolution Pass ay hindi makagalaw. Matapos itong pag-isipang muli, hindi na ito kakaiba kay Yang Kai. Ang Great Evolution Pass ay nasa pag-aari ng Black Ink Clan sa loob ng 30,000 taon. Bagamat nabawi na nila ito ngayon, bakit maiiwan ng Black Ink Clan ang isang mahalagang bagay? Malamang na matagal na itong kinuha. Ito ang dahilan kung bakit madalas na pinagmumultuhan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Royal Lord. Sa papalapit na krusada, kung ang Great Evolution Pass ay walang core nito, hindi nila magagawang pakilyusan ang pass. Ito ay magiging imposible para sa kanila na makipag-ugnayan sa iba pang Great Passes. Kaya't anuman ang mangyari, kailangan niyang kunin ang Core of Great Evolution Pass.